Bago tayo mapunta sa bago po ninyong posisyon ngayon bilang MMDA chairman, yun munang, kasi ngayon lang kayo umusbong, ano? So marami ang nagtataka na bakit kaya nasa na si Nick Torre? Anong ginagawa niya? Bakit ang tagal bago mabigyan ng bagong posisyon? First of all, kayo po ay naging napaka-popular bilang isang chief of staff, no? I mean, PNP chief. Bakit kayo biglang nawala? Were you fired or did you resign? Well, the President had already discussed that in his podcast. Sa kanya mismo nanggaling at nakita niya daw na we cannot work together, I cannot work together with the NAPOLCOM. At inamin ko naman sa kanya, sinabi ko sa kanya, sir, talagang have to step aside pa ganyan. So, I was given a chance to just walk away. Yes, sir. But when you say the NAPOLCOM, on what particular issue? Is it the shuffling of top police officials, which they say was done without proper authority? Yeah, those are one of the reasons. Those are among the reasons na until now I still maintain na talagang I did everything within the bounds of the law, within the ambit of my authority during the time. I see. So that is from your perspective. Yeah. Okay. So were you also legally advised Yeah. about that? Oh. Yes, even nung buhay pa si JPE noon, I sought his advice and he said that you're right. Okay. So, bakit po nabaligtad? Ibig ko sabihin, was it a political decision? Hindi political ang tingin ko noon, kundi management decision. The boss sees na there's some friction between the two moving parts ng kanyang administrasyon. So, he has to choose because kailangan niyang i-consider din iba pa niyang priorities. So, no problem. I'm just a small part of the organization. I don't consider myself as indispensable. So the decision of the coach will always be respected, gaya halimbawa sa basketball. Okay. So this may be moot, but just to understand it more clearly, when you say NAPOLCOM, you had a disagreement with who in the NAPOLCOM? Or is that the DILG secretary himself, Secretary John Vic Remulla? Well, ang chairman niyan, si SILG, pero ang disagreement really is with the executive officer, the vice chairman executive officer ng NAPOLCOM. I see. Okay. So, differences in opinion. Okay. So, hindi na po kayo nanlaban. Hindi na po ninyo dinipensahan yung sarili. I mean, in history, the shortest stint as PNP chief, 80 days despite your popularity. Well, not a problem. I really don't want to insist on something na unwelcome naman sa bigger scheme of things. Okay. And despite all of the press conferences, you did not bother to defend yourself or to have your own press conference? Well, I don't think that it will matter anymore. So I just look at the bigger picture. I'm part of the government, and we need to stabilize really the biggest challenge of the government now is to regain the numbers, to ensure na the president can dispense his duties effectively. So, nandun ako. I have to support the government. I have to support the president. Where did it come from, sir? Talks about you opposing a multi-billion peso firearms deal. Kaya kayo nalagay sa alanganin? Well, nasa table ko ang papel na yon. Iniwan ko dahil I cannot accommodate anymore. I was relieved. Diba? So it was given to me on August 12 noon time, and I left a few days later. So hindi po ko pa na-aksyonan yon at for one, ayaw kong aksyonan in toto. And when things changed, kaya lang, wala nang oras. So I just left it on the table, and for whatever reason, may mga ibang taong nakakuha at lumabas na sa social media. Okay. Pero natuloy po ba yung pagbili ng mga firearms na yon? I have no idea. Oh, okay. Hindi ko na na-monitor. Ano po ba yung bibili nila? Ano po bang mga firearms yon? Was it because it was overpriced that you did not want to approve it? Or was it because it was unnecessary? Both reasons and among other reasons. Okay. High-powered firearms, sir? Yes, 5.56 rifles. Okay. Saan daw gagamitin yun?
ang isa sa mga reasons doon is, ando naman nakita na sa, lumabas na rin lang sa social media yon. Yung nakadraft doon is, among those things is in preparation for the transfer of the ISO duties from the AFP to the PNP. Okay. Okay, that's beyond our level of understanding. Pero ang sa tingin po ninyo, it was not necessary. Among other things, yeah. I don't think na, kasi sa ngayon, ang PNP is on the shorthand guns, nasa 135% ang fill up eh. Mas marami pa ang baril kaysa sa pulis eh. Oh, I see. So hindi na kailangan. Sa short firearms. Tapos sa mga long firearms naman, I don't think na we need that much. Okay. Wala naman pong kinalaman yung mga kontrobersya na pumaligid sa inyo noon doon sa inyong pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte? Well, Ang Marites po, Marites lang naman ito. I mean to appease the opposition. I'm not privy to that information. You can ask the appointing authority regarding that matter. Okay, but you did not feel any pressure after? No, I don't think so. At saka, gaya ng sinabi ko kanina, sinabi ng presidente, si President BBM mismo, ang nagsabi nung reason. At sinabi niya na nakita niya na I'm not getting along with the NAPOLCOM, so I have to step aside. I see. Pero nataon po sa inyong termino lahat ng pinakamahihirap gawin, ano? O some of the more difficult and very political tasks. Actually, hindi ako chief PNP nang nangyari ang Kibuloy at saka yung Yung kay Duterte VP arrest. Sara. Duterte arrest. Even the VP Sara St. Luke's incident is CIDG ako nun. CIDG. That catapulted you to PNP chief. Probably. Probably. Oo. Probably, Kaya yeah. nga po, noong kayo po'y biglang nawala, medyo matagal-tagal din kayong nanahimik. Ano pong ginawa ninyo? Nag-golf ba kayo? Nag-ano ba kayo? Nag-travel? Hindi eh. Well, for one, bumawi ako sa pamilya at nag-concentrate ng konti sa negosyo dahil may mga negosyo si Mrs. na hindi ko na sasamahan at naalalayan nung ako ay nasa serbisyo. Kaya, well, ito, nakapag-strengthen ng aming security agency, nakapag-strengthen ng iba pang mga negosyo, may real estate na maliit, may konting mga Sa negosyo. services. Yeah. Negosyo, So, oo. Nagnegosyo, sinamahan ko ang misis ko. And when you were away from the establishment, ano naman ang inyong mga realization? Masarap pala ang retired. Sir, hindi pa kayo pwede. Kailangan pa daw kayo ng bayan. Oo, sabi nga nila, di ba? So akala ko naman sinasamahan nyo si Mrs. sa parlor. O mamalengke. Yung pala negosyo. Actually, kasama yun. Ganun po. Driver bodyguard. Sikat. Oo. Yeah. Oo, okay. So, ito pong, balikan lang natin panandalian, yung hamon ninyo ng suntukan, yung pagbo-boxing. Kahit nga si Pangulong BBM natuwa dun yata it became one of his jokes. Seryoso po kayo noon? Dumating kayo, di ba? I-clarify ko. Hindi ako naghamon ng suntukan. Okay? There was a challenge given. I found an opportunity to capitalize on it to raise funds. Kasi during that time, bagyo eh. So bagyo, marami na salanta. Sabi ko, okay to pwede to. Charity boxing match. Sa charity boxing match naman, sa 3 rounds, wala namang magkasakitan dyan. Wala yan, papawis lang yan. There's really nothing. But you are a professional boxer. Hindi. Kung hindi ko professional boxer ako, hindi na ako nagpulis. Di ba? Or once. Nag-Manny Pacquiao the second na ako. Kaya Sana nga. kung So wala kayong formal training? wala, kung lang. As in, laro-laro lang. Laro-laro lang. So, the same na yung nanghabon, nakikita natin, nagpo-post din ng video na naglalaro rin siya. Ayun. So, on my part, nakita ko, ito maganda to, magandang opportunity to na mag-raise ng funds. So, I called the challenge. Unfortunately, ang Araneta, hindi ako si Tony Mardo. Tinawagan ko, sabi niya, kamalas mo naman, merong K-pop concert kinagabihan. So we look for an alternate area. Kasi gusto ko sana dito sa Araneta dahil 3-line Manila, di ba? Opo, tsaka mapupuno yan. If only for that maalala ko naman. Oo nga. Kaibigan ko. Dapat may poster po kayo doon. So nandun kami sa
na-finalize sa Rizal Memorial Coliseum. So, ang nasa isip ko noon, marami nagsasabi, huwag kang pupunta at you'll be demeaning the uniform. Sabi ko, first and foremost, hindi ito bardagulan na for the sake of bardagulan. Merong permit galing sa GAB. Kumuha kami ng permit. Talaga fast track namin ang permit sa GAB. Tapos, authorized ng GAB talaga yung referees. Tapos, may judges kami at nanigurado na we comply with the requirement of the GAB na merong medical personnel. So, sabi ko, we have to show up. Kasi ang pinakamasama nito, mamaya, wala tayo ron, biglang nandun na kalaban, hindi lumabas na parang tayo ang tumakbo. Ayun. Because there were insinuations dati na, yun nga, ang kalaban ay pumunta sa abroad para magpa-stem cell, para magpalakas. So sabi ko, naku, delikado yata ito. I really have to show up. Right. So, nagkasubuan na, I have to go. And, well, andun ako na, okay naman. At kahit paano, nakapag-raise tayo ng pondo na naibigay natin sa mga nasalanta noon. Kasi pagkatapos ng event sa Rizal Memorial, ay dumiretso na kami kaagad sa Tondo at namigay na kaagad ng mga food packs and ayuda. Because Ayun. may na-raise na pondo ron eh. Correct. So may pinuntahan naman. Yeah, may na-raise na pondo. And significant amount kahit paano. Nagkausap na po ba kayo ni Ginoong Baste, Duterte, since then? Wala pa eh. We haven't have a chance to meet face to face. Wala pa. Kapag kayo po'y gano'n na hinahamon publicly, do you take that personally? Hindi naman. Ang dami namang humahamon sa akin. May nanghamon nga sa akin doon na mag-boxing din kami. May isang, just know kung sino yun. Naghihamon din ng boxing eh. Hindi man tayo hindi man tayo patola. Ayun, hindi patola. Correct. Kasi bihira lang po yung ganyan na nananahimik. Yeah. Oo, nananahimik. Marami pong mga nag-isip na baka talagang bumaklas na kayo kay PBBM or that you just left the service, period. But you're not the type. You know, among the options now, PBBM is the best. Di ba? Sige nga, what are the other options that we are faced with? Di ba? So, the president, and besides, even without those other options, I think he's doing a good job on running the country. So you don't believe, talk about political maneuverings, that the reason you were given a civilian position so that the promotions could be freed up and General Nartates can finally have his 4 stars. Those are speculations. Okay? Those are speculations. Although, syempre, makita mo naman, may logic naman yung mga ganong klaseng speculation. Kaya nga siguro nabubuhay ang mga ganyang usapin. Kasi may mga rason silang nakikita. Pero on my part, it's really immaterial. Okay. Sige po, bago natin iwan ng PNP, nag-retire kayo, nagmuni-muni na kayo, ano po ang kailangan ng PNP ngayon? Maybe I'll... You mentioned they don't need long firearms, so they have enough guns. In the 85 days that I'm the chief, I started programs. Okay? So I do hope that i-continue yon. And there'll be time also naman. Hindi naman ibig sabihin na dahil retired na ako at civilian na ako, wala na akong pakialam sa PNP. This is the organization that I dedicated my life for 34 years. Okay? So, obviously, yan ang buhay ko. Yan ang nagpalaki sa akin. Tumanda ako dyan sa organisasyon na yan. At hindi ko pwedeng talikuran yan ng ganun-ganun na lang. So, there'll be time for everything. The police is the people is the police. Eh. So, yun ang paniniwala natin. So, there'll be still people's participation and maybe on that part, I'll be part of it again in another capacity in the future. So this is more like benefits for the personnel, Yeah. rank and file, pagtaas ng sweldo. Yeah. Among the things nga na in-start ko nung chief PNP ako, nakipag-usap ako sa Pag-ibig. I have already negotiated sa Pag-ibig. May program sila doon na pag bulk ang sales, na bulk buying ng kanilang mga property for disposal, pag 10 million ang worth ng total is merong 40% discount. I was able to negotiate it na parang na hindi na kailangan ang 10 million minimum. Basta pag pulis ang bumili, bigyan na nila ng 40% to 45% na diskwento. So, nag-course ko lang ako nun sa Pag-ibig and then ibigay na sa akin
nag-approve na and just a matter of signing the MOA na. Maganda naman po ang turnover to General Nartates. He assumed the position, yeah. But you did not have a chance to like... Wala kaming turnover. Walang Hindi turnover. Yeah. I just left see. the office kasi nga may relief order. So, let's go. Quietly, let's go and let the other guy assume the position. Sa mga panahong ito, ang madalas pong pag-usapan, lalo na bago po magkapaskuhan, yung mga rally na nangyayari. At sabi nga nila, wala pang tipping point kasi you will need the military, you'll need the AFP, the police to be in unison. Ano po ang inyong sariling pakiramdam dito po sa PNP or sa kabuuan ng AFP regarding their support for the President? Well, hindi naman natinag ang support ng uniformed services sa ating presidente. Ilan ang dumaan ng mga rally at wala namang nagsabi doon na ayaw na nila sa presidente. Hindi, walang ganun eh. So, I believe na solid ang suporta ng uniformed services sa presidente because at the end of the day, the uniformed services will always be apolitical. Ideally, apolitical talaga. Let the civilians and the civil authorities talk among themselves kung paano ang governance ng bansa. Generally, you think the morale of the PNP is high? Yeah, sa ngayon naman, I think it's okay. We're here. Okay. So, habang kayo po'y retired, ano po mga na-offer sa inyong mga posisyon? Pinagpilian po ba ninyo yan? O parang ito, o baka naman ito ang gusto mo? Executive privilege. Executive privilege? Executive privilege because, it's between me and the appointing authority. Ayun, okay. There are talks, nag-uusap kami ng presidente and, it's really an executive privilege. Okay. So the MMDA it is, no? So, ano ba ang mga yung mga sakop po ng MMDA? Kasi ang dami naming reklamo eh. So, gusto lang namin masigurado Kinabahan ako na. Ang dami Eto namin. Hindi naman Kinakabahan na lalabas ako. lahat ngayon. Hindi lahat ngayon lalabas. Pero napakalaki po ng sakop ha. Merong traffic, merong flood control, basura, public safety, coordination and planning, urban renewal. What is urban renewal? Among the many things that MMDA is doing, nakita nyo, may greening kami, may mga, we're trying to reduce the urban blight. Okay. So, So, cleaning, planting, maintaining, ganon. Urban renewal, making sure that the metropolis continues to be a place to live, enjoy, work, and do business. Okay. So, napag-aralan na po ba ninyo yung landscape ng lahat ng inyong kailangang panghawakan? Nadidismaya po ba kayo? Napakalaking trabaho ba? Today is my 4th day. I know. Baka... Today is my 4th day. I'm in the process of meeting the assistant general managers and the senior division heads. At may nakikita na ako na mga areas na pwede naming fokusan. Isa lang talaga ang tinitingnan natin dito na sana pagdating nung tag-ulan ngayong taon na to, ang baha ay makita ng ating mga kababayan na talagang kakaiba at subsided na or better kung talagang hindi nila maramdaman ang baha. You And think we're so? we're doing our very best. We're doing our very best to give that to the residents people. of Metro Manila. Right, okay. So, wow, Metro Manila, baha. So, sa ngayon, yan po talaga ang pinag-uusapan ng lahat, So, aabot ba sa susunod na namang mga bagyo yung mas mababa ng pagbabaha o wala ng baha sa Metro Manila? Kasi nga, tinitingnan ko, ito na sabi ko, dito na ako matitigpas. Kung sa pagpupulis ko, hindi ako natigok. Dito ako matitigok ayan na nga. sa bura ng ating mga Hindi ba babayan. kayo Pag oras na sila ay nalunod ng... Kaya ayoko nga mga ako ng todo-todo. Ayun. Pero we're doing our very best. Dahil, we are in the process of examining the data. Kailangan data-driven ang data-driven ang magiging decision. So, at isa pa, kailangan ang coordination between the LGU and the MMDA should always be paramount sapagkat hindi ito kaya ng MMDA lang na walang participation ng LGU. So, lalo na ang traffic, baha, at to some extent, yung public safety and peace and order, ang rescue, dapat may synergy in between MMDA and the LGU. What is the relationship of the MMDA when it comes to the flood control projects? Kasi sa ngayon po, marami ang halted, no? Marami ring natatagpo ang ghost. Ano po ang inyong kapangyarihan
with regards DPWH to get them going and for the funding for those projects to continue? Since 2003, may isang executive order na lumabas transferring the flood control program of the flood control program and projects of Metro Manila from DPWH to MMDA. So, since then, MMDA na ang namamahala ng flood control projects. Pero, hindi pa rin naman wala ang mga funding para sa mga specific na flood control projects sa mga LGUs. At meron din meron pa rin natirang pangilan-ngilan sa DPWH. So, we're trying to examine now yung hindi pwede magkaroon ng information silo eh. Kailangan ang synergy ng bawat program at bawat agency is dapat nandun. That's very important considering na hindi naman pwede magkaroon ng silo ang isang area. Like for example, Quezon City. Ang Quezon City, mayroong sariling flood control project na may master plan din sila, which is very, very good. And I really commend the local government of Quezon City headed by Mayor Joy na talaga napakaganda. Kaya lang, ang isang challenge doon, dadalawa ang pinagtatapunan ng tubig ng Metro Manila. Manila Bay, tsaka Laguna, di ba? Yung lake ng Laguna. Hindi naman makarating ang tubig galing Quezon City papuntang Manila Bay nang hindi dadaan sa Manila, hindi dadaan sa San Juan. So it's really a big challenge kung information silos ang mga bawat program. So kailangan talaga titingnan comprehensively isang master plan na ang bawat isang program ng LGU ay nag-take into account yung katabi niyang LGU kasi they have to work, it has to work hand in hand. Because each one will affect the other. Yeah. Ayun. Okay. But there is not one agency or local government responsible or accountable? MMDA supposedly. MMDA. Yun ang aming mandate na ginagawa naman namin ang comprehensive master planning through the Metro Manila Council. MMC. So, ang MMC ay composed ng 17 mayors at sila ay nag-elect ng kanilang leader sa ngayon, ang pinaka-president, who is the mayor of San Juan, Mayor Francis Zamora. Okay. Traffic. Sa ngayon, hindi pa kumpleto pero mukhang maganda sa ngayon kasi bago ang ating bus lane. Are you hopeful about this? Yung para maibsan po ang traffic? Well, I do hope na in the past few days na papansin na ng ating mga kababayan na medyo medyo gumanda na ang itsura ng bus lane. At gusto ko lang i-mention, ma'am, na before the Christmas season, may mga predictions na agad na para bang doomsday scenario, doomsday prediction na dahil magkakaroon ng reblocking sa EDSA, maghanda na kayo sa horrible traffic, maghanda na kayo sa grabing Carmageddon. Hindi nangyari. Tapos na po. Yes. At hindi naramdaman ng ating mga kababayan. Kuminis na, nagawa na yung first phase ng project, malinis na, and really, I would like to commend Secretary Vince Dizon for that excellent job in doing this asphalt overlay. Hindi bago yung project na yan, ha? Hindi bago yan. Ginagawa na dati pa, nire-repair lang ngayon. Pero isa ang sigurado ngayon, ha? Yung mga bagong pa-aspalto ngayon, pag dinaanan nyo, wala na kayong maririnig na mga bato-bato na dumidikit sa inyong mga gulong. Napakaganda. At yan ay, sa tingin ko, itatagal talaga yung project ngayon na ginawa na Secretary Dizon. Sana nga. Magkita tayo, sir, next year. Tingnan natin kung walang magbabaku-baku dyan. Okay, so what about traffic? As PNP chief, I don't know if you ever thought about solving traffic. Kasi ang alam ko, pagka police, let's solve crime. But traffic, hindi ko lang alam kung napag-isipan na ninyo yan. How will you solve traffic? Kaninang umaga, ang grupo na aking minute, ang section na aking minute sa morning conference ko, ang traffic enforcement group. Ang traffic engineering group. So, bungad ko sa kanila, magandang umaga sa inyo. Kamusta ang grupong Mission Impossible? Okay. Ang ibig sabihin, imposible ang traffic situation. napakahirap mangako ng solusyon sa traffic because it's a gargantuan task. Nakita naman natin yan eh. Pero hindi ibig sabihin na walang solusyon. May solusyon. May solusyon. We are trying to liaise with other agencies at sa ibang mga think tanks. We'll be engaging, sumulat na kami sa UP. Mayroon silang
Transportation Studies, may Department of Transportation Studies sila na kakatulungin namin o kinakatulong na dati ng MMDA hanggang ngayon ay kakatulungin ulit namin para magkaroon kami ng mga data-driven decisions and data-driven design. Kasi ang traffic is hindi lang yan, hindi simpleng problema. Maraming aspeto. 3 E ang normal dyan. Engineering, education, enforcement. Pero sa ngayon, sabi ko, idagdag natin yung environment. Kasama na rin sa environment, sa ating environmental scan, na nagiging basis ng engineering, yung topography, ito yung mga lugar na hindi ka na talaga pwedeng gumawa ng panibagong daan kasi puno na ng establishmento. Kasama rin sa environment, yung dami ng sasakyan na binibenta sa ating Bansa. komunidad, ang mga binibili, gaano karami rin naman ang nababawas dahil na decommission. So, it's a very complex problem with many moving parts. So ngayon sabi ko, ang small win natin, ito lang siguro. We're trying to strengthen MMDA 136, yung hotline 136 ng MMDA. So, gusto namin na pag may tumawag sa 136, it will be responded by our people on the ground, ng ating mga enforcer. Call mo banggaan. Tawag sila sa 136. Makarating dapat ang aming enforcer in 5 minutes, within 5 minutes. Is that a new number, 136, o dati pa po Matagal na ho yan. I see. Matagal Okay. na yan, ma'am, yung 136, MMDA hotline 136. Hindi lang masyadong i-advertise Nalalaman, sa ating mga oo. kababayan. Okay. It is a complement of the 911. Right. No? So, in your first 100 days, this will be part of it, right? Itong, Yeah, of course. Tapos, ang isang nakita namin, nireview ko yung CCTV coverage sa mga areas na kung saan kami ay nandoon. Hindi kasi lahat ng kalsada ay MMDA. 10 lang. Major roads lang. EDSA, Araneta, Quezon Avenue, Okay. Commonwealth. Hindi lahat eh. R10, yan. Hindi lahat. C5, yan. Mga MMDA yan. Pero yung mga side roads, hindi na MMDA yan. So, ang sa atin dito, nireview namin, especially ang mga major roads, major arteries ng Metropolis, ay covered naman ng CCTV. So, ang isang iniisip namin, gaya kahapon, isang araw, tinignan namin ang daming banggaan, ang daming gasgasan na nagkukos ng traffic dahil siyempre, mag-uusap pa sa gitna ng kalsada ang mga parties involved. So, ang gusto namin ngayon, bagong innovation, pag nakarating ang tao namin, may mga radyo naman yan, tatawagan na lang. Pakisabi sa kanila, kunin mo ang cellphone number nila, ipapadala natin ang CCTV footage kung paano nagkabanggaan. Doon nila pag-usapan. Ayun. Sa tabi na ng daan. So, it should be resolved within 10 minutes. So meaning you're going to install more CCTV cameras? Actually, andyan na eh. Andyan na. Andyan na. Hindi lang masyadong napapansin or na-fully utilized. So, yun ang aking thrust ngayon na lahat ng mga resources na nandyan ay i-fully utilize natin. So, 5 minutes, makarating ang ating enforcer, itawag sa Metro Base, yung pinakamalapit na CCTV, i-review na kaagad. Kung nakuha ang banggaan, pasabihan na sila kaagad, tumabi na kayo doon sa emergency bay. Doon na kayo mag-usap. Akin na cellphone number nyo, ipapadala namin sa inyo through Viber. Yung footage, para kung gusto nyo magsuntukan dyan at mag-argue dyan, ay andyan ang CCTV footage. Meron po bang corruption pa rin among MMDA enforcers? Hindi ko diretsong masabi na kung meron o wala. Pero palaging may assumption na, syempre, kailangan nating i-ensure na ang mga tao natin ay are working within the professional standards set by the agency. Pwede rin i-136 yun. 136, yes, please. Yes, please. Pag may nangutong sa kanila, pwedeng tumawag Yes, sa please. 136. Yes, please. Oo. Itawag nyo kaagad sa 136 habang kayo kinukutungan. Dahil kung yan ay malapit sa isang CCTV camera, ang CCTV namin makakita ng hanggang 3 kilometro. Ayun, may ebidensya ka agad. May ebidensya kaagad. At pag makita namin, kami mismo ang magre-record yan. At kami mismo ang magko-call out sa tao at i-dismiss namin sa serbisyo yan. Pakulong pa namin yan. Right. 136, kailangan matandaan ninyo yung number na yan. So, within 5 minutes, okay lang kahit 10 minutes. Pero, sir, ito, public safety. Yung public safety, sa traffic, main thoroughfares yung sa inyo. Pero yung sa baha, coordination yan among all, Yes, LGUs ma'am. and Yes, all areas. Sir, what about public safety? For example, itong nakaraang
New Year. Yung nagpapaputok mismong barangay chairman sa harap mismo ng kanilang city hall, sa kanilang barangay hall. Baka naman firecracker zone yun. Sir, may firecracker zone ba? Hindi, mga batang namatay, di ba? May mga batang namatay, may mga I'm batang sorry to hear naputulan ng binti. Kasi nga po, pinagsasama-sama nilang ganun, sabay sisindihan. That's something that I haven't seen So, is yet. that something that is enforceable by the MMDA? Well, yung mga firecracker zones na nade-designate yan beforehand. Napapag-usapan yan in coordination with the PNP and the LGU. Kasi hindi naman masasabi ka na illegal ang fireworks because, part ng celebration at kultura ng Pilipino yan. So, hindi natin pwedeng iban talaga ng total. So, what we do is regulate it. Ang regulatory agency niyan, ang pagbebenta, ang pagdi-display ay sa PNP, sa Firearms and Explosives Office. Ngayon, yung mga business permit naman yan, ay ang nagre-regulate naman is yung LGU para ang location na bibigyan lang ng business permit, mga stalls, dapat nandito sa lugar na to, medyo malayo sa maraming tao, tapos may katabi na fire hydrant or may naka-standby na Bureau of Fire or at the very least is aware ang Bureau of Fire na dito sa area na to ay merong bentahan ng paputok. Okay, so hindi po nakapaloob yung pagkastigo sa mga barangay chairman under MMDA? We can do it, I think, sa Metro Manila Council under their respective mayors. Under the mayors. Ayun. Okay. Naaasar kasi ako sa mga barangay chairman. Pet peeve ko ang mga barangay chairman. Corruption starts there. Just sa mga barangay chairman na yan. Sir, napag-isipan na po ba ninyo yung mga reforma? Wala pa. Pag-iisipan pa po ninyo yung inyong first 100-day plan of action. Actually, I don't need to reinvent the wheel. I would like to commend my predecessors in MMDA. Meron ng Metro Manila Master Plan, meron ng study kanina, pinag-usapan namin, CTMP, Comprehensive Traffic Management Plan, meron pang, may isa pa kanina na nawala sa isip ko. It is a plan about tapping technology for smart traffic system. So, ando na it's just a matter of maybe revisiting it, updating it, and implementing it. Ayun, okay. So, aside from that, as you go along, may mga madidiscover siguro kayo, tsaka nyo na lang po aayusin kung sakali. Yeah, it is expected, considering na yung CTMP is natapos ng 2022. So, it's 2026 na ngayon, so 4 years na. So, there must be changes in the operational environment. Nagkaiba na siguro ang topography, medyo iba na yung kondisyon ng traffic, ng number of vehicles, na yung mga even the political leadership, baka sa areas ng sa ibang mga areas iba na rin ang priority as brought about by nagkaroon ng election, baka nag-iba na ang mayor sa kanilang lugar. So, expected na may mga changes doon sa mga master plans na yun. Pero obviously, the master plan will give us a guide on where we actually go as a whole. Okay, so kayo po ba may sariling master plan para sa inyong sariling buhay? Like for example, Torre for Senator, Torre for President. Naku, lahat ng yan ay mga pangarap pero ang realization yan at ang katotohanan yan ay talagang napakahirap yan. Hindi mo pa iniisip yan at parang ayokong isipin, maisip mo lang na trabaho na uli. Naku po, wag na. Kasi, isang istorya. When I was promoted as a 2-star, sa Doning Obrangsco, isa sa mga naging innovation ni General Marbil, ang ating dating Chief PNP na boss ko, ay kumuha ng isang representative sa bawat pamilya na magsalita about magbigay ng testimonial sa buhay nila as part of 2-star general's family. Yung anak ko, napili yung anak kong panganay, and after so many things na sinabi niya, isa lang natandaan ko, yung dulo na sabi niya, isa lang naman na matandaan ko rito sa buhay ko I grew up missing my father. Iyakan kami lahat. Ganon. Sabi ko, tumigil ka na dyan. Bakit hindi ka pa masaya? Pero Totoo proud yun, naman sila sa iyo. Yeah, they are. Pero yung anak ko na yun, ang panganay naming anak was born on September in 2001. And I left for East Timor in the middle of October 2001. Ay. So wala pa siyang 1 month. And I stayed there for 18 months. Ay. So nang magkita kami ulit, naglalakad na siya. So how many milestones sa buhay ng mga anak ko ang
hindi ko na atinan dahil nga But for the greater sa good. trabaho na yan. For the greater good. Ano man nagagawin ko? Nasa Estimor ako. Nagtatrabaho sa United Correct. Nations. Ay, yung inyo pong mga anak ay ano po ang kursong tinatahak na yun? Ang panganay ay graduate na, registered nurse na. Nurse. Yeah, ang isa is graduating sa Mapua at ang bunso ay nandyan sa isang college ulit. Oo. Arkitekto yung nasa Mapua? Engineer? Computer science. Computer science. Edi parang graduate na rin po kayo. Yeah. Job well done. So, palagay po ba ninyo there is enough time to leave a legacy in the MMDA and make a difference? Well, if I retire at 65, that's 11 years. I think it will be a good time. Okay. Ay, pero wala pong wala pong retirement sa pagka-senador Naku, hindi ko iniisip yun. o presidente. Baka dumating din na punto na ang asawa ko, sasabihin sa akin na pag hindi umuwi asawa ko, masaya ako. Ay, nako! Alam nyo, medyo ibang-iba naman ang kwento ng buhay natin. Thank you very much and congratulations. Ma'am. Nakaraos po kayo sa matinding chismis Yes, ma'am. at saka political storm. At ngayon, eto na, prente na tayo sa MMDA. Congratulations, sir. Thank you, ma'am.